Magaling. Umulan pa nga. Kung kailan magpapaceramic coating tayo. Ceramic coating day. Kaya naisip ko mag-ceramic coating kasi bagong pintura siya. Kasi yung dati may-ari na ito, ginawang parang race bike or track bike yung fairings. Puro delivery ganyan. So ang gagawin natin ngayon, pa-ceramic coating tayo. Kahit umuulan, ha? Every time na lang na lumalabas ako, uulan. Diba, lakas ng trip. Ride impressions na rin to simula nung nakuha ko tong bike since October ata last year. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi pinipreserve ko talaga yung appearance niya, yung hindi masyadong laspag. Sobrang sariwa pa na itong bike na to eh. 4,600 odometers pa lang. Kilometers. Odometers. Kilometers pa lang siya. Cold start. Ang klase talaga, ganda na ito. Pakang sa Icaralde, sa Marikina tayo. Bigyan ko na lang din kayo ng onting backstory dito sa motor na to. Galing to sa tropa natin si Boss Mac. Binigyan niya tayo na sobrang gandang presyo dito. Check out nyo yung profile niya. Dami siyang binibenta doon ng motor, baka magustuhan nyo. Kung gusto nyo mag-upgrade sa mga big bike, kasi yun yung forte niya eh, mga big bike. Introduce ko lang din kayo kay Duke. Hindi talaga sa akin to, ang buy and sell ko lang to. Kung gusto nyo bumili ng bikes, mga 400 ganyan, expressway legal, message nyo lang ako. For sale to, pero re-review natin yan ibang araw. Ito lang yung hindi ko trip dito, medyo mabigat siya. Yeah, okay. Sitting position na ito, pang masokista. So itong bike na to, isa to sa mga bike na pinapangarap ko talaga. Kasi kapanood ko ng YouTube, nabudol ako ng mga motovlogger. Ganda talaga itsura. Naisip ko, gusto ko talaga ng 1000cc, pero kasi time na yun, hindi ko pa kaya. Wala pang budget. Alam nyo kasi, pangarap talaga ng mga tao, lalo ng mga lalaki, magkaroon ng mga ganyan. Yung iba classic bike, yung iba mga simpleng motor lang ganyan. Pero ako talaga super sport yung gusto ko kasi ang pogi. Ngayon nagkaroon ako ng chance na makapag-own ng gantong motor. Kasi inisip ko na gusto ko talagang bukod sa magmotor, yung mag-edit ng mga video, yung kumbaga experience ba sa mga bagay-bagay. So yung mangyayari dito sa channel ko, halo siya, hindi siya puro motor. Personal vlog, hindi lang puro motor. Alam niyo kasi sad reality sa mga tao ngayon, wala na silang time para magbakasyon, wala na silang time para mag good time, ganyan, masyado na busy. So tingin ko makakatulong sa mga tao kung merong vlogger o someone na makakapag gawa ng mga gusto nilang gawin para ma-inspire sila. Kahit nasa bahay lang sila, parang nakapagbakasyon na sila kasi pinapanood pa lang nila sa YouTube. Ano na, nakita na nila yung lugar, parang na-experience na nila yung point of view
ng magbakasyon, or tulad sa ginagawa natin ngayon, makapag-ride ng big bike, POV, ganyan, naka big bike. Tingin ko ano yun nakaka-release ng stress sa mga tao. Kaya ako ginagawa to. Tsaka gusto ko rin talagang maging adventurous. Ang hirap yung hindi para sa akin yung talagang nakastambay lang sa isang lugar. Although minsan maganda yun, na-appreciate ko yung ganun, yung quiet lang, nakakapag-isip din. So ngayon, nakatira ako sa third world country, hindi pa naman ako nakapag-abroad. Wala masyadong opportunities para sa mga tao dito na makapag ganito, leisure bikes, leisure na motor. Kasi yun nga, may hirap ekonomiya ngayon. So sobrang blessed ko, tsaka sobrang swerte kong tao para magkaroon ako ng ganito. And gusto kong i-share yung experience ko kasama kayo. Kasi what's the use of enjoying for yourself? Yung iba gusto yung ganun, pero ako gusto kasi ng alam mo yun, may babahagi ako yung experience. So want to tell about the experience, yung mga hindi karaniwan na experience tulad ng ganito kabilis na motor, kung ano yung feeling ng sobrang bilis mo papatakbo, ganyan. Hindi karaniwan yung ganitong experience sa buhay ng tao. Kailangan mong may isakripisyo, sobrang tagal na panahon para lang maka-experience ng ganito. Kasi yun nga, wala masyadong opportunities yung para sa mga tao dito. First impressions ko dito sa motor na to, hindi ko lang na-videohan kasi sobrang gabi na nung time na yun. Tsaka wala pa tayong equipment para makapag-video ng first ride impressions. Kasi long after pa ako nakabili na ito, sakala ako nakabili ng equipment tulad nitong Insta360. Pero yung first impression ko dito nakakatakot, pero ang weird niya kasi okay, bigyan ko kayo ng background kung saan ako nagsimula. Okay, so nagsimula ako sa Honda Click 125, yung game changer, paano tayo tawag ng time na yon, game changer. Nagustuhan ko yung bike na yon kasi sobrang gaan niya, para siyang bisikleta lang. Tapos napadpad ako sa parang Facebook page ng mga big bike. Sabi ko, gaganda na ito, meron palang ganito. Kala ko kasi nung time na yun mga lang 400cc lang, ganyan. Pero may 1,000 pala, hindi ko alam. Yung pala ginagamit nila sa mga racing games, MotoGP, WSBK, mga World Superbike Championship. So sabi ko, nabudol ako. Sabi ko, ganda na ito, gusto ko na ito balang araw. So dumaan ako sa 200cc, sa 400cc, sa 650cc. Kasi nakakabot dito KTM Duke 200, ay KTM RC200. O diba, mga ganon, yung mga ganon experience gusto kong i-share. Pero minsan piliin nyo rin kung saan kayo bubomba, wag sa residential kasi ingay nun. Di tayo kamote, chill ride lang tayo, pogi lang. Lahat ang kailangan patunayan sa mga tao. So galing tayo sa KTM RC200. Actually nung nagka-click 125 ako, hindi gaano katagal, nagkaroon naman ako ng chance para magkaroon ng
650cc, Ninja 650 yun. Tapos nag-downgrade ako to KTM RC390, no? Kasi nung time na yun gusto kong mag-axi. Sino bang nabudol dito mag-axi? Nalogi rin ako dun nagbenta ulit ako kasi nung time na yun kailangan may mga personal needs ako. Binenta ko yung KTM RC390 ko. Tapos napunta ako sa KTM RC200 naman. So pababa ng paakyat, pababa, paakyat. Pansin nyo, parang, pero maganda yung ganun kasi pag nasa isang CC ka lang na motor, parang masyado kang masasanay. Di mo na ma-appreciate yung ibang CC ng motor. Tulad ng kumbaga magaan, ganyan. Tulad nito, pero si kuya, diba, galing sumingit. Di ko magagawa yan dito. Makakasagasa ako or something. May mga ganong maliliit na bagay sa mga ganitong klase ng daanan o kalsada. Yun yung magagamit, yun yung magagawa mo sa mga maliliit na CC. Unang sakay ko dito, gabi yun, inigot ko lang sa street sa amin malapit sa bahay. Grabe yung experience, sobrang gaan niya, para siyang 400cc. Tapos sobrang bilis niya. First gear nito maabot to 120 km/h. Diyos mio, saan mo gagamitin yun? Diba? Pwede na akong mag one gear lang sa buong city totoo lang. Pero syempre di ko i-advise yun kasi hirapan yung makina nyo. Tsaka yun pa, yung tunog, yung experience, yung bilis, grabe to. Convert na talaga ako fully to motorcycle rider. Rider na ako, hindi na ako car guy. Kasi mahilig talaga ako sa kotse nung una. Simula ako sa car guy. Yung pangarap ko dati na kotse, Mitsubishi Lancer Evolution 8 pa ng time na yun. Kasi ayun, Tokyo Drift, kung naabutan nyo yun, sana may anak na kayo. Joke lang. Pero yun nga, nagsimula ako sa car guy. Tapos nakapag nakapari din ako ng sports car. Pero simula nung na-experience ko talaga yun, kahit nga sa 650 pa lang solve na bilis din nun, halos 240 km/h yung top speed nun Di pa uso yung vlogging nun. Ooh, nice. Appreciate ko pa rin naman yung mga kotse kasi ang gaganda talaga nila. Ito na, dito na tayo. J Paintworks. Iba na yung pangalan nila. Dito na tayo sa Icaralde Auto Shop. Tama ba? Tama ba yung pangalan? Basta paint shop or something. Umiihi pa ang kulit Ay po, dito po yung Icaralde. Yung Icaralde po yung pangatlo. Ay sorry, iba pala to. Okay. Kaya pala iba pangalan. JP, kala ko nag-iba ng pangalan. Okay, sorry, thank you. Mali pala tayo. Okay, we're back. Yeah. Kasi sa rin tinatanong nyo, depende sa inyo. Pwedeng tanggalin muna natin. Dikitan nyo after. Pwede rin naman hindi. Kayo. Mas maganda kung tatanggalin muna. Mas maganda talaga pag tatanggalin. May iwan kasi yung ilalim niyan Pag mapolish, yung may iwan
Sige, sige. Okay lang. Okay. Sige. Patanggal na lang. Sige, sir. Oo. Sayang, bago pa naman. Pero kayo, pwede Pero- naman ding hindi. Okay lang. Hindi, oh, pangit din eh. Papangitan din ako eh. Palitan ko na. Papalitan ko na rin. Pangit eh. Parang ano eh. Shopee lang yan eh. Ayun. Tanggalin na lang natin. Oo. Ay, tatanggalin yung pad. Ginagawa pa dito ng ano, MUX. Pero naka-modify yung MUX. Oh, lupit eh. Naka-bumper. Ay, naka-body kit. So yun. Sana mabilis lang. Mga 3 hours max at least. Ano po sir ang tatanggalin natin? Ay yung ano, tank pad kasi ano eh, reko ni kuya tanggalin na. Oo. Mas magandang matanggal para yun talagang buong bintura. Mga gano pala katagal yung process ng 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. So, sige sige. Babalikan nyo na lang po. Hintay nyo na. Ano, baka balikan ko na lang. Balikan nyo. Yung helmet nyo po pa, ano na lang po. Ay, oo nga pala yung helmet din. Oo, sige, sige. Ayun na nga. Huwag kayong bibili sa Shopee ng ano, o Lazada ng peke. Kasi natanggal yung tanggal yung sticker. No, God! No, God, please, no! 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 Sumama sa ano, adhesive. Sa sobrang kapit ng adhesive. Ayun no, nililiha na. Sarap sa mata. Gutom tayo kaya kakain muna tayo ng all day breakfast and barbecue. Dito lang yan sa may hello, sorry, Sparrow Street. Yun. Kakainin natin chicken ass. What the fuck is going on here? Takan. Sarap naman yan. Solid din. Ito yung kamay ko. For scale. Oh, di ba? Ang kasi haba ng kamay ko. Ducks. Joke lang. Beer back. Mirror Phoenix. Ito yung helmet natin eh. Oh. Kita niyo yan kung gaano kapulido yan. Sobrang mirror finish. Tapos na yung pa-ceramic coating natin. Lalabas na natin to. Kaso low fuel. Papagas na naman tayo, boss. Umuulan pagkatapos mag-ceramic coating. Napakagaling. Sabi ni ate, pag naulanan daw, dilinisan, pupunasan.
sa Shell. Yeah. Up. V-Power gas. Full tank. Bagong linis. Naulanan. Pero kita nyo naman kung gaano ka-fine yung ano niya. Yung mga patak-patak ng ano, ulan. Parang ano eh, hydrophobic na eh. So yun na nga, 803 pesos. Sir, vlogger po ba? Vlogger po. Ano, wala pang page, nagbibideo pa lang. Gusto ko mag-vlogger. Ano sir? Paano yung page sir? Wala pa akong sticker eh. Okay. Out of necessity, natuto ako magmotor. Ngayon, out of leisure na. Kasi back to normal na naman. Di na rin ganun kataas yung presyo ng gasolina. So lately, mabalik ako sa ano, sa pagkokotse kasi mas komportable. Oo, mas traffic na kasi back to normal na nga. Pero kasi yung comfort ng ano, ng kotse, hindi maibibigay talaga ng motor, lalo na ganito sport bike, tapang-dapa ka. Pero kung ano, halos every other day talagang nilalabas ko yung mga motor kasi therapy siya eh. Need siya. Hindi siya want. Kapag may mga ano, bagay na sobrang nakaka-stress, nakakatulong talaga yung pagmamotor. Ayun, hindi ko siya bebenta. Noon na inisip ko, bebenta ko ba to? Kasi nagbabuy and sell din ako ng motor. Pero kasi sobrang ganda ng deal ko dito sa motor na to. Kasi tropa yung nakuhaan ko. Tsaka first 1000cc na motor ko, kaya may sentimental value siya. Tsaka ito yung isa sa mga bagay na nagsalba sa akin sa mga oras na, alam mo yun, malungkot talaga. Kaya may ano na agad siya, right out of the lot kung tawagin, ganun. May sentimental value agad siya. Kahit hindi ko pa nalalo na matagal na own. Ayun, ito na. Traffic na. Yan sinasabi ko. Pag nakaganto ka, sport bike ka, tapos traffic, dadalaw isip ko talaga eh kung mamotor ka ba eh. Pero alam nyo, kahit ganito, kahit dapang-dapa tong motor na to, kumpara sa ibang mga sport bike na 1000cc din, hindi siya ganun ka ano, uncomfortable. Para siyang ano, sport touring ng mga sport bike, ganun. Isa to sa mga pinaka-komportable na sport bike. By comparison lang naman. Kasi di tulad ng sa previous ano natin, vlog natin, yung R1, grabe yun. Grabe yung ano na yun, motor na yun, sobrang dapang-dapa nun. Sakit sa leeg, sakit sa kamay, sa likuran, sa batok. Buga buong katawan mo. Kung hindi ka marunong, lalagnatin ka talaga sa ano, kinabukasan. Kasi na-fatigue yung mga muscles mo. Siguro sanayin lang talaga pagdating sa mga sport bike na ano, mga 1000cc. Tsaka tingin ko worth it naman yung ano, yung pagod mo sa gantong motor. Kasi once na wala ng traffic,
Pwede mo nang anuhin, pwede mo nang hatawin responsibly and dun bawing-bawi. Once na na-open mo na yung throttle, tulad yan, okay na ulit. Masarap na siyang i-ride, di ba? Siguro trade-offs lang talaga yun, trade-off. Trade mo yung something good para sa something bad, pero may halong good din. Kaya nagiging worth it siya. Worth it yung hirap, yung pag sabihin, in short, tiis pogi. Yung mga ganito, acquired skill. Kapag mga gantong singitan, acquired skill yan. Ibig sabihin, masasanay ka rin. Parang to the point, ang goal ko sa ganito maging 100% in control ako kahit 1000cc siya. Kasi ang hirap niyang kontrolin, ang bigat kapag low speeds. Partida na to, naka Marchesini forged. Pero kasi kapag namali ka ng apak, dahil sa high sitting position niya, high ride height, delikado kasi pag wala kang footing na maayos, pag yung legs mo maikli, yun lang yung mga kailangan mong tansyahan talaga pag nandito ka sa naka sport bike ka. Isa pa sa mga mahirap na gawin dito sa sport bike, pero ito kasi objectively speaking lang naman, ang hirap magpigil, maging kamote. Ang dali maging kamote dito sa gantong klaseng motor. Yun, kalaban mo ego mo, kalaban mo sarili mo. Kung kapag ka kasi kunyari may tao kang medyo mayabang ka, ganyan, talagang matakot, disgrasya ka. Hindi kaya ng ego pag may gumuhit sa'yo na kahit anong motor pa yun, pag gumuhit sa'yo, sa isip mo agad, racing agad, ganyan. So kailangan mo rin i-check yung sarili mo kung ready ka ba talaga sa gantong motor. Since top of the line siya, mga gantong big bike, maganda yung brakes niya. So pag may mga emergency na mga situation na kailangan mo agad mag-brake, makaka-brake ka talaga. Pero ingat nga lang, baka mangusuan ka na nasa likuran mo, kasi sa sobrang lakas ng brake nito, baka hindi maka-keep up yung mga nasa likuran mo. Pag may nang tailgate sa'yo or something, pwede kang mangusuan sa likuran. Kaya sobrang sobrang attention demanding nitong motor, ng mga gantong motor. Kasi onting mali mo lang, pwede kang sumemplang. Onting mali mo lang, pwede kang, alam mo yun, mawalad ng control kapag masyado kang mabilis. Pag masyado ka namang mabagal, pag wala kang footing, pwede kang mag-drop ng motor. So sa mga magtatanong dyan kung pwede ba sa inyo yung mga gantong motor, lalo na kunyari, ginawa ko, galing ako sa 125cc, tapos nag-jump ako sa 650cc. Actually yun, medyo medyo delikado yun kasi malakas yung torque ng 650cc Kung meron kayong disiplina sa sarili nyo, go, bumili kayo ng ganito kung kaya ng budget nyo. Pero kung pressure lang kayo kasi sobrang ganda, ganyan, parang, tapos yung sabihin natin baka may mga tropa ka na parang inuudyok ka na bumili ka na ng ganito, kapag hindi talaga carry, hindi, wag mo kailangang kipilitin.
May tamang panahon naman yung lahat ng bagay. Importante lang, maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung gawin mo para sa sarili mo, yun na lang. Gawin mo para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Alam ko sobrang cliche nun, pero sobrang cliche niya for a reason. Kasi it really works. Kung hindi mo gagawin para sa sarili mo yan, papapressure ka or something, pag di talaga carry, tas inano mo, tinry mo, exceed ka sa limits mo, sa motor, sa abilities mo, kahit sa finances, ano siya, hindi siya wise. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana may mga natutunan kayo, tsaka sana natulungan ko kayo sa kung may plano kayong bumili ng gantong motor, ano yung mga insights ko, ano yung mga pros and cons, ano yung reason ko personally, kung parehas tayo, makatulong maging ano siya, maging batayan nyo kung bakit nyo bibilin yung gantong motor. Pero para sa akin sobrang worth it niya. Feeling ko hindi ko nabibenta to kahit kailan, kasi yun naman yun, parang ano di ba? Sobrang parang it can do everything halos except mag off-roading, which is hindi naman ako mahilig doon. Pero kung sa kalsada lang kayo, para sa sport bike hindi rin siya masyadong hindi komportable. Medyo komportable naman siya pag sa mga traffic, manageable naman kahit papaano. Tingin ko goods na to, okay na sa akin to. Kung talagang mapagod ako, meron naman kapalit na ibang motor, o kahit kung wala kayong ganyan, sabihin natin mag-scooter na lang kayo, siguro Mio or Click, ganun, para kung pang everyday use nyo. Pero something ganito, sobrang worth it, kasi ito yung makakapagpawala ng mga stress nyo. So, yun lang. Thank you guys for watching. Like and subscribe. Peace out.